lahat, lalo na sa ating pinakamagandang guro, Binibining Tobang. Ngayong araw, atin tatalakayin ang mahalagang papel ng panitikan sa EDSA o People Power Revolution. Hindi lamang ito isang kaganapang pampolitika, kundi isang yugto ng kasaysayan kung saan ang panitikan ay naging sandata ng mamamayan sa paglaban sa pang-aapi, panggigipit at pagsupil sa karapatan. Sa pamamagitan ng mga tula, sanaysay, nobela at pelikula, ipinakita ng mga manunulat ang katotohanan ng panahong iyon at hinikayat ang taumbayan na ipaglaban ang demokrasya. Kagilirang kasaysayan ng EDSA. Ang EDSA o People Power Revolution noong ika-22 hanggang ika-25 ng Pebrero taong 1986 ay isang mapayapang revolusyon na nagpatalsik sa diktadorya ni Ferdinand Marcos at nagbalik ang demokrasya sa Pilipinas. Ngunit bago ito naganap, maraming pangyayari ang nagtulak sa mga Pilipino upang lumaban. Ang People Power Revolution, na kilala rin bilang EDSA People Power Revolution, ay isang mahalagang pangyayari ng mamamayan laban sa isang diktadura. Sa loob ng ilang araw, libo-libong Pilipino ang nagtipon-tipon sa EDSA o Epifanio de los Santos Avenue upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa rehimeng Marcos. Ang pagkakaisa at determinasyon ng mamamayan ang nagtulak kay Marcos na magbitiw sa pwesto at tumakas sa bansa. May mga mahalagang pangyayari bago ang EDSA. Una ay ang Batas Militar noong 1972 hanggang 1986. Noong 1972, idiniklara ni Pangulong Marcos ang Batas Militar para raw sugpuin ang kaguluhan at rebelyon. Pero sa ilalim nito, siya ang nagkontrol sa lahat ng sangay ng gobyerno. Sinuspende ang kalayaan ng mamamayan, lalo na ang malayang pamahayag. Maraming tao ang ikinulong, lalo na ang mga tumutuligsa sa gobyerno. Tumagal ito ng 14 na taon at naging dahilan ng takot at pang-aabuso sa karapatang pantao. Pangalawa ay ang pagpaslang kay Ninoy Aquino noong 1983 ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Ninoy ay isang kilalang leader ng oposisyon laban sa diktadura ni Ferdinand Marcos. Pagbalik niya mula sa Amerika upang ipagpatuloy ang laban para sa demokrasya, siya ay binaril at napatay paglapag pa lang ng eroplano sa Manila International Airport. Dahil dito, nagising ang damdamin ng maraming Pilipino. Nakita nila ang kalupitan at katiwalian ng rehimen. Nagkaroon ng malawakang protesta at pagkilos ng taumbayan na kalaunan ay naging daan tungo sa People Power Revolution noong 1986. Ang kanyang sakripisyo ay naging simbolo ng paglaban para sa kalayaan at hustisya. Pangatlo ay pagkaroon ng biglaang halalan o snap election sa pagitan ni Ferdinand Marcos at Corazon Aquino noong ika-7 ng Pebrero, taong 1986. Layunin nito na patunayan kung sino talaga ang suportado ng taumbayan. Ipinahayag ng gobyerno na si Marcos ang nanalo, pero marami ang nagulat ng malawakang dayaan. Dahil dito, lalong nagalit ang mga tao at nanawagan ng tunay na pagbabago sa pamahalaan na naging simula ng People Power Revolution.
At ang susunod ay ang pagkaroon ng EDSA People Power Revolution. Ito ay isang mapayapang kilos protesta na naganap noong Pebrero 22 hanggang 25, 1986. Dito, libu-libong Pilipino ang nagtipon sa EDSA upang ipakita ang kanilang pagtutol sa dayaan sa halalan at sa patuloy na pamumuno ni Ferdinand Marcos. Sa tulong ng simbahang Katolika, militar, at iba't ibang grupo sa lipunan, nagtagumpay ang taumbayan sa mapayapang paraan at napaalis si Marcos sa pwesto. Ipinakita nito na sa pagkakaisa at kapayapaan, kayang magtagumpay ang mamayan laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Habang naiganap ang mga pangyaring ito, ginamit ng mga manunulat ang kanilang panulat upang ipahayag ang katotohanan at ipaglaban ang kalayaan. Ang kanilang mga akda ay naging boses ng mga Pilipino sa panahong ito ng panunupil at paglaban. At ngayon, ibibigay ko kayo kay Bining Diparini at tatalakayin niya ang 10 pangunahing manunulat na nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa panitikan ng EDSA. Ngayon, tatalakayin naman natin ang tungkol sa mga manunulat. Kaya narito ang 10 pangunahing manunulat na nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa panitikan ng EDSA. Una nito ay si Ninotchka Rosca. Siya ay isang nobelista at mamamahayag, sumulat ng State of War, isang nobelang nagpapakita ng pang-aapi sa ilalim ng diktadura. Ang buhay niya noon ay isang mamamahayag at feministang aktivista. Nakakulong siya sa ilalim ng martial law. At sa panahon ng diktadura, ginamit niya ang kanyang panulat upang tuligsain ang pang-aabuso sa karapatang pantao. Kaya naging ambag niya ay ang State of War, nobelang tumatalakay sa karahasan, sexual na pang-aabuso at paniniil ng Estado. Ang inspirasyon niya doon ay ang kanyang personal na karanasan bilang detained at ang karanasan ng mga kababaihang Pilipino. Ang pangalawang manunulat ay si Jose F. Lacaba, isang manunulat, periodista at makata. Nakakulong siya at pinahirapan noong martial law. Sa panahon ng diktadura, aktibong lumaban sa pamamagitan ng tula, sanaysay at script writing para sa mga pelikulang mapanghimagsik. Ang ambag niya ay ang Prometheus Unbound, tulang nagpapaaklas laban sa tiraniya, at ang inspirasyon niya ay ang mitolohiya at realidad ng pang-aapi. Ang pangatlong manunulat ay si Jose Maria Sison. Isang professor at revolusyonaryo, itinatag ang Communist Party of the Philippines or CPP. Sa panahon ng diktadura, ipinakulong ni Marcos at ipinatapon siya matapos ang ilang taon. Ang ambag niya ay ang makibaka para sa pambansang demokrasya, mga sanaysay at teoryang pampolitika para sa revolusyonaryong pagbabago. Ang kanyang inspirasyon ay ang Marxismo, Leninismo at kalagayang panlipunan ng Pilipinas. Pumanaw siya noong Disyembre 16, 2022 sa edad ng 83 sa Utrecht, Netherlands. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang natural causes. At ang pamanan niya ay ang tagapagtatag ng kilusang naglalayong wakasan ang sistemikong pang-aapi. Ang pang-apat na manunulat ay si Luwalhati Bautista. Ang buhay niya noon ay aktivista at nobelistang babae, may matinding simpatsya sa masa at kababaihan. Sa panahon ng diktadura, lumaban sa pamamagitan ng nobela, nagkwento ng mga karaniwang tao sa harap ng mga pananakot. Ang kanyang ambag ay ang dekada 70, bata-bata, paano ka ginawa. Ang inspirasyon niya ay ang kalagayan ng kababaihan at pamilya sa ilalim ng batas militar. Pumanaw siya noong Pebrero 12
2023 sa edad ng 77 at ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang natural causes ayon sa pamilya. Babaeng boses na panitikan ng pakikibaka ang kanyang pamana. Ang panglimang manunulat ay si Jose Dalisay Jr., dating aktivista, naging manunulat at profesor. Siya ay nakaranas ng trauma ng aktivismo sa panahon ng diktadura. Tumigil siya sa pag-aaral upang sumapi sa kilusan, para bumalik upang magturo at magsulat. Ang kanyang ambag ay ang Killing Time in a Warm Place, na bilang sumasalamin sa aktivismo at pagkabigo. Ang kanyang inspirasyon ay ang personal na karanasan at pagkilos ng kabataan. Siya rin ay aktibong guro at manunulat sa UP Diliman. Ang kanyang pamana ay ang tinig ng introspektibong aktivista gabay sa susunod na henerasyon ng manunulat. Ang pang-anim na manunulat ay si F. Sonel Jose. Siya ay mahirap na Ilocano pero umangat sa pamamagitan ng panitikan. Tumira siya sa Maynila at nagtatrabaho bilang manunulat. Sa panahon ng diktadura, sumulat ng mga akdang tuminigsa sa katiwalian at hindi pagkapantay-pantay. Ang ambag niya ay ang Mas, bahagi ng Rosales saga tungkol sa mga pagkakaisa ng masa laban sa pang-aabuso. Ang kanyang inspirasyon ay ang kahirapan at kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay pumanaw noong Enero 6, 2022 sa edad ng 97. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang natural causes. Habang inaantay ang operasyon sa puso, ang kanyang pamana ay isa sa pinakatanyag na nobilista ng bansang isinalin sa maraming wika. Ang ikapitong manunulat ay si Francisco Soc Rodrigo. Siya ay isang senador, makata at manunulat ng dula. Sa panahon ng diktadura, ginamit ang Senado at panulat upang kalabanin ang batas militar. Ang ambag naman niya ay ang mga tula at dula sa radyo na tumatalakay sa karapatang pantao. Ang kanyang inspirasyon ay ang pananampalataya, dignidad ng tao at ang katotohanan. Siya ay pumanaw noong Enero 4, 1998 sa edad ng 87. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang natural causes. At ang pamana niya ay ang politiko na piniling maging makata ng katotohanan at tapang. Ang ikawalong manunulat ay si Virgilio Almario o Rio Alma. Siya ay isang makata, guro at aktivista sa panitikan. Sa panahon ng diktadura, ginamit ang wika at tulat upang ipaglaban ang karapatan ng manggagawa at maralita. Ang kanyang ambag ay ang doktrinang anak pawis, ang koleksyon ng mga makabayang tula. Ang kanyang inspirasyon ay ang kahirapan, makabayang damdamin at pagmamahal sa wika. Siya ay dating komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang kanyang pamana ay ang pambansang alagad ng sining, tagapagtanggol ng wikang Filipino. Ang ikasyam na manunulat ay si John Cruz Reyes, isang guro, manunulat at dokumentarista ng buhay moralita. Sa panahon ng diktadura, isinulat ang mga kwento ng mga kabataang walang boses na karanas ng pagmamalupit. Ang kanyang ambag ay ang Etsa Puera, kwento ng mga kabataang isinantabi ng lipunan. Ang kanyang inspirasyon ay tunay na karanasan ng mga masa at maralita. Siya ay aktibong guro at manunulat. Ang kanyang pamana ay kritikal at realistang manunulat na hindi lumilihis sa katotohanan. Ang ikasampung na manunulat ay si Lino Broca. Siya ay isang direktor ng pelikula, dating misyonero, na naging aktivista. Sa panahon ng diktadura, gumamit ng pelikula bilang protesta laban sa mga kahirapan at karahasan ng gobyerno. Ang kanyang ambag ay Maynila, sa mga kuko ng liwanag at ang bayan ko, kapit sa patalim. Ang kanyang inspirasyon ay ang totoong buhay ng mga urban poor, manggagawa at inaapi. Siya ay pumanaw noong ika-21 ng Mayo,
1951 sa edad ng 52. Siya ay kinikilalang isa sa pinakatanyag na direktor sa kasaysayan ng Pilipinas na gumamit ng sining bilang anyo ng panlipunang pagkilos. So ito ang mga epekto ng panitika ng EDSA. Ang mga akdang ito ay hindi lamang simpleng kwento, kundi isang paglalahantad ng katotohanan sa panahong sinusupil ang kalayaan sa pamamahayag. Ang mga manunulat ay naging bahagi ng revolusyon sa pamamagitan ng kanilang mga tula, sanaysay, nobela at pelikula. At sa pamamagitan ng panitikan, nagkaroon ng inspirasyon ang mga maraming Pilipino upang lumaban para sa kanilang karapatan at sa demokrasya. Kaya hanggang ngayon, ang mga akdang ito ay patuloy na pinag-aaralan at ginagamit bilang inspirasyon sa kasalukuyang henerasyon. So, ang panitikan ng EDSA ay isang patunay na ang panulat ay maaaring maging sandata laban sa pang-aapi. Ang mga manunulat ng ating tinalakay ay nag-iwan ng mahalagang pamana na dapat ipagpatuloy ng bagong henerasyon. Kaya bilang mga mag-aaral, naway huwag nating kalimutan ang diwa ng panitikan bilang isang paraan ng pagpapahayag ng katotohanan at pagsusulong ng hustisya. Kaya maraming salamat at mabuhay ang panitikan ng EDSA.